ating lahat ay manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, muli ay kami ay Lord nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, O Lord. Hallelujah. Sapagkat, Lord, alam namin na dakilang kamay ang siyang patuloy, Lord, na gumagabay, patuloy, Lord, na pumapatnubay sa bawat isa sa amin. At salamat, Amang Diyos, sa kaawaan at pag-ibig, Lord, na siyang aming natamo, Panginoon, sa buong linggo na iningatan niyo kami, sa buong linggo, Lord, na ibinigay niyo ang siyang aming mga pangangailangan. Panginoon, narito kami upang magbigay ng pasasalamat, magbalik ng papuri, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa amin. Dakilang Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at aming mga, Lord, kamalian. Marapatin mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong banal na presensya. At Lord, ng iyong banal na dugo, pakalinisin niyo kami, Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito. Kung maging karapat dapat kami, Panginoon, sa aming gawain sa umagang ito. Lord, salamat din, Panginoon, sa muling pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Gayun din naman, Diyos, Lord, ang dalangin din ang pag-provide mo ulit sa amin, Panginoon, ng aming spiritual na pagkain. Pagkat alam namin, Panginoon, sa panahong ito ay kailangan namin, Lord, na kumain, Panginoon. Kailangan namin, Lord, na uminom, Panginoon Diyos, ng tubig na siyang nagmumula sa inyo, Panginoon. Pagkat alam namin na langit at lupa ay lilipas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay pansamantala lamang, Lord. At alam din namin, Panginoon, na kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Kaya kami narito, Panginoon, upang, Lord, maging karapat-dapat at, Lord, maging, hallelujah, maging isang tunay at tapat na Kristiyano, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa umagang ito na kami ay iyong turuan. Kami ay iyong, Lord, hallelujah, hatulan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sapagkat alam namin na ang pulpitong ito, Panginoon, ay ang siyang, Lord, hallelujah, lugar kung saan ka humahatol, Panginoon. Alam namin na, Lord, ang kahatulan ay nag-uumpisa sa iyong bahay, sa iyong tahanan. Narito kami, Panginoon, sa iyong tahanan, Lord, sa bahay dalanginan ito, upang maituwid ang, Lord, yung siyang aming kamalian at, Lord, makahingi ng pagmamarapat, Panginoon, sa amin sa araw na ito at sa mga susunod pang araw, Panginoon, kung inyong luluin. Amang Diyos, hallelujah, alam namin na ang mundo ngayon ay siyang nagpapanik, Panginoon, at nagugulumihanan sapagkat, Lord, mayroong bagay na siyang sumusubok sa kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ngunit, Lord, ang kaibahan ay alam namin kung saan kami, Lord, pupunta, alam namin kung saan kami sisilong, Panginoon, sa oras ng unos, sa oras ng bagyo. Ay alam namin kung saan kami pupunta, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapakilala mo sa amin ng iyong katotohanan. At salamat, Amang Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Dalangin namin, Amang Diyos, na maging dapatin mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. At huwag mo nawang lampasan ang bawat isa sa amin sa gawain ito sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Ngayon din, Amang Diyos, ang yung mga salita na siyang muli namin magbubulay-bulayan at pag-aaralan, Panginoon, dalangin namin muli na yung pangunguna, Panginoon, ng Santo Espiritu ang siyang kumilos at mag-provide sa amin, Lord, ng siyang aming spiritual na pagkain sa umagang ito.
At ang abang lingkod na yung gagamitin ng Diyos. Tago mo ako, Lord, sa iyong likuran. At huwag mong hayaan, Panginoon, ang siyang aking kaisipan bilang tao, ang siyang aking magamit, kundi bagkus ang kaisipan, Lord, na siyang nagmumula sa iyo sa kalangitan. At busugin mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita, sapagkat alam namin na ang iyong mga salita ang siyang pagmumulan ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. At gaya ng sinabi mo, Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi bagkus sa bawat salita na siyang namumutawi sa inyong bibig, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. At hindi sa physical na kagutuman kami, Panginoon, na naaaburido, kundi, Lord, hallelujah, alam namin na nandyan ka, Panginoon, na patuloy na umaantabay sa bawat isa sa amin. Gaya ng yung, Lord, ng yung mga anak, ng yung sinamahan sila, Lord, sa kanilang paglalakbay sa ilang, Panginoon. Nung sila nagutom, nag-provide ka ng mana sa kanila, Panginoon. Nung sila nauhaw, hallelujah, nag-provide ka ng tubig para sa kanila. Nung sila ay, Lord, naiinitan sa init ng araw, nag-provide ka ng pillar of fire, Panginoon, sa kanilang landas. At nung sila ay naglalakad sa madilim na dako, Panginoon, ikaw ang siyang tanglaw, Panginoon. Ikaw ang siyang naging ilaw nila, Panginoon. And Lord, we are living in the darkest hour, Panginoon, in these last days. At alam namin na ikaw ang siyang aming tanglaw, Panginoon, sa huling panahon. Kaya, Lord, patuloy mo kami pangunahan. At Lord, patuloy mo kami ingatan sa huling panahon na ito. Pagkat alam namin, Lord, na wala kaming ibang takbuhan, kundi ikaw lamang. Sabi nga ng iyong alagad, Panginoon, na si Pedro, Lord, saan kami paroroon? Kung ikaw ang siyang buhay, Panginoon, saan kami pupunta? At salamat, Lord, at yung binuksan sa aming mga mata, sa aming spiritual na paningin, Panginoon, na ikaw ang siyang muog, ikaw ang siyang takbuhan, Panginoon, at tanggulan ng iyong mga anak. Kaya dalangin namin naman, Diyos, Lord, na ikaw ang siyang magpakahayag sa amin sa umagang ito. Dalangin din namin naman, Diyos, Lord, ang aming mga kapatid na nasa lugar na kung saan ay apektado, Panginoon, ng tagtuyot na ito. Alam namin na we are suffering in a spiritual drought, amen, and famine sa mga kapatid namin na napagbawalang magkaroon ng pagkakatipon, Panginoon. Hallelujah. Ang aming dalangin ay ikaw ang mag-provide sa kanila, Lord, ng kanilang pagkain. Ikaw ang mag-provide sa kanila, Panginoon, ng kanilang inumin upang sa gayon ay ma-refresh at ma-renew ang kanilang pananampalataya, Lord, sa panahon ito. Kung ngayon, Panginoon, abala, Panginoon, ang mga LGUs at ang mga lokal na gobyerno pang mamahagi ng mga relief goods para sa mga tao, ay Lord, tipo sa spiritual sa amin ngayon, mga fivefold ministry or the fivefold ministers, help us, Lord, to distribute also, hallelujah, our heavenly manna to those brothers and sisters, Lord, na walang nakain spiritually, ay gamitin mo, Panginoon, ng Lord, ang iyong fivefold ministry upang mapakain, Panginoon, hallelujah, yung mga anak. At naniniwala kami, Panginoon, hallelujah, kung paano mong kinatagpo ang pangangailangan ng 5,000 tao, Lord, sa bundok na iyon, ay sapat at nag-uumapaw ang iyong pagpapala sa kanila. Alam namin, Lord, na sapat at nag-uumapaw din ang pagpapala mo sa amin sa umagang ito. Kaya dalangin namin naman, Diyos, Lord, na ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin, mag-provide, Apo, ng hallelujah, pagkain sa bawat isa sa amin. At muli, Panginoon, ang gawa ng kaaway, hallelujah, mumay, grairay, karamit, piko po, surato, Diyos, that we pray, Lord, that in your hands, in this tabernacle, in this, the four corners of this church, Lord,
we commit it in your hand. Hallelujah. Kaya, Lord, binabalik namin ang lahat ng papuri at ang pasasalamat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Kung tayo may mga Biblia sa Psalms o sa awit, Psalms 94 verse 22. But the Lord is my defense, and my God is the rock of my refuge. Ngunit ang Panginoon ay naging aking matayog na muog, at ang Diyos ko'y malaking bato na aking kanlungan. Psalms 119 verse 14. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ako'y umaasa sa inyong salita. Ang Panginoon ang magdagdag, mga kapatid, at magpala ng mga salitang yan. Tayo na ay maaaring umupo. Nice kong pamagatan ito, mga kapatid, na the safest place I know. Amen. O yung sa Tagalog ay ang alam kong dakong, o ang dakong ligtas na alam ko. Okay, so continuation nito, mga kapatid, nung preaching nung nakaraan sa ating prayer meeting patungkol naman doon sa panahon ni Elijah. Okay, sa panahong yon ay walang ulan, ni hamog, at nalaman natin na dahil sa kasalanan ng tao, kaya sila nagsasuffer ng drought season o ng drought sa kanilang panahon. Okay, kasalanan ng tao, kung bakit? Dahil sa pagkakasala ng tao, kaya ang Diyos humatol sa kanila. For 3.5 years na walang ulan, mga kapatid, 3.5 years na walang hamog. Sa atin, isang buwan lang na walang ulan, puro alikabok na. Diba? May sa bulan lang awan iti tudo, awan iti angep, talagang natatapok iti amin nga suli, kakabsat. So, hindi lang sa alikabok, kundi pati sa init ay sobra. At siyempre, sa panahong yon, mga kapatid, ang mga tao walang makain. Okay, kung hindi sapat ang tubig, mga hayop nangangamatay. Kung hindi sapat ang tubig, mga kapatid, ang mga halaman ay mga nalalanta. At siyempre, kung tayo maasa sa tubig, mga kapatid, maasa tayo sa ating mga pananim. No, dati mula tayo kakabsat, kailangan natin ng tubig. Kasi kung walang tubig, ang ating mga pananim, hindi lalago. Pag hindi lumago, maapektuhan ang kanilang pagbunga, o di rin naman kaya ay sila ay mga lalanta. Okay, so, ang Diyos nagbigay ng provided way. Amen, sa kanyang mga lingkod. Lalo na itong si Elijah, nung siya ay nasa pagkakataon na, imagine, itong propeta na ito, mga kapatid, ng kanyang panahon, ay talagang lahat ay kontra sa kanya. Amen? Ang gobyerno kontra sa kanya, ang mga nagsasabing sila yung mga propeta o yung mga 400 prophets, mga kapatid, ay
Akala nila ay sila ay naglilingkod ng tama at tapat sa Diyos, pero si Elijah, he is the anointed prophet in that time. Amen. Sabi ng prophet, si kahit anong gawin ni Ahab at ni Jezebel, kahit gaano karaming mga pastor, gaano karaming mga prophets ang kanilang i-anoint at gawing mga lingkod sa templo, iba pa rin ang inappoint ng Diyos. Okay, so it is Elijah himself alone ang siyang naninindigan sa salita ng Diyos. At mga kapatid, sa kanyang paninindigan ay nagkaroon ng tinatawag na threat sa kanyang buhay. O yung tinatawag nating panganib sa kanyang buhay. Dahil sabi nitong si Jezebel, kung mahuli ninyo itong si Elijah ay, federal, mga kapatid. Ibig sabihin, political power ang siyang nag-ahari sa panahon na yon. At kung, mga kapatid, si Elijah ay wala sa Diyos, marahil siguro siya ay nahuli at siya ay nakulong at siya ay pinahirapan, baka hatulan pa ito ng kamatayan, mga kapatid. Pero ang Diyos mabuti kay Elijah, at ang Diyos nag-provide ng safest place para kay Elijah. Amen. At sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa lugar ng Cherit, sa Brook of Cherit, sa tapat ng Jordan, at doon ka mamalagi. Tingnan niyo mabuti. Mga kapatid, habang ang buong mundo ay nagsasuffer, habang ang mundo ay naghihirap dahil sa drought, amen, dahil sa kagutuman, mga kapatid, itong lingkod ng Diyos nandun sa may bukal. Amen. Hallelujah. At hindi lang siya nandun, mga kapatid. You see, pag siya nagutom, mayroong pang ravens or yung tinatawag na uwak na magbibigay ng kanyang pagkain. Hindi ito pumapalya, mga kapatid. Umaga, hapon, nagbibigay yan ng pagkain. So, kung tayo ay lingkod ng Diyos at tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, gaya ng ating nabasa, sabi niya dito sa Psalms 94, okay, sabi niya, ngunit ang Panginoon ay naging aking matayog na muog, defense. But the Lord is my defense, and my God is the rock of my refuge. Protektado ang ating buhay kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Gaya ng sinabi nitong si David, sabi niya, ngunit ang Panginoon, sabi niya, na naging aking matayog na muog. At ang Diyos ko'y malaking bato na aking kanlungan. Okay. So, kung ang Diyos ang ating kanlungan, mga kapatid, siya ang ating refuge. Pag sinabi kasing refuge, mga kapatid, ito yung magkakalinga sa iyo. O ito yung kastumano da kayo di taltalon kabsat at nauhaw kayo kaya ay sa sindi ng araw ay nahihilo kayo, kailangan nyo ng refuge. Punta kayo sa silong ng puno o kung ano man. Okay, kung nasa disyerto ka, kapatid, okay, kailangan mo ng lilim, yung batong ito, yung lilim, mga kapatid. Okay, sabi ng prophet na ang batong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa 119, sabi niya, okay, thou art my hiding place and my shield. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ako'y umaasa sa inyong salita. Sabi ni David, mga kapatid. At tunay, mga kapatid, dahil napatunayan ito ni Elijah. Nung siya ay nandoon sa Brook of Cherit, mga kapatid, okay, ligtas siya doon. Kung kailangan niya ng tubig, mayroon doon. Kung kailangan niya ng pagkain, dinadalhan ng Panginoon doon.
At yun ay for a space of time, mga kapatid, kailangan din naman ni Elijah na lumabas doon dahil darating ang araw na mawawala yung tubig ng tinatawag na brook of Cherith or yung bukal doon, mauubos. Okay. So, spiritually speaking, ang bukal ng Diyos, mga kapatid, ay ang kanyang salita. At darating ang panahon na, sabi ko nga, ang kanyang salita ay isasara. So before dumating yung time na yun na isasara itong salita na ito, o itong pangangaral ng kanyang salita, una, ay ang gagamitin ng Diyos na magpupumigil dito ay hahayaan niyang kaaway na kikilos para ipasara ito. Okay. At unti-unti, mga kapatid, nararamdaman natin dahil tingnan nyo, yung brook of Cherith, dahil sa tagtuyot, naapektuhan yung brook of Cherith. Right? Dahil sa tagtuyot ang panahon, naapektuhan yun. Okay. So yung tagtuyot na yon ay kahatulan ng Diyos. Tama? Dahil sa kasalanan ng tao, kaya hinayaan ng Diyos na magkaroon ng tinatawag na yung drought na ito o dikalgaw kung natayo. And then, yung drought na yan, naapektuhan, mga kapatid, yung provided ng Diyos sa kanya. Yung brook of Cherith. So, darating tayo sa point na, mga kapatid, dahil sa kahatulan ng Diyos, ay darating sa point na tayo ay medyo masasakal. At medyo tayo ay, nagaya ng ganito, mga kapatid, na pipigilan tayo na makainom ng salita o makakain tayo ng spiritual na pagkain. Which is, yun ang nangyayari ngayon. Mga kapatid, because of the judgment of God to the people, amen, even the provided way of God naapektuhan. Amen. At ang tanging, mga kapatid, inaasahan o dinamnama lang ni Elijah that yung salita ng Diyos sa kanya. Kasi kung babalikan natin, sabi ng Panginoon, okay, matutuyo at pag natuyo yung tubig sa Cherith or yung bukal ng Cherith, sabi niya, umalis ka dyan at pumunta ka sa Sarepta or sa Saripat. At doon, sabi niya, lahat ay planchado na. Doon makakakita ka ng isang balo. At yung balo na ito, siya yung magpapakain sa iyo. Yung balo na ito, siya yung magbibigay sa iyo. Amen. At nangyari nga, mga kapatid. So, literal place, mga kapatid, noon sa panahon nila, mayroong tinatawag na safe place. Ligtas na dako. Di ba, no? Kas kumakot, dahi makunang pag mayroon tayong tinatawag na calamities or kalamidad, di ba, ini-evacuate yung mga tao doon sa safe place, which is the evacuation center. Right? Ini-evacuate nila yung tao para hindi sila masaktan o para hindi sila maapektuhan, mga kapatid, ng kalamidad. Amen. At ganun ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Dinadala niya sila doon sa safe place na itinalaga ng Diyos para sa kanila. Amen. So, it's a good thing to know na mayroon tayong safe place or yung hiding place. Amen. Mayroong ligtas na lugar na ibinigay ng Diyos sa atin. Saan? Dito ba sa kapilya? O dito ba sa kabalitukan? Hindi. Mga kapatid, ang ligtas na lugar na kailangan natin puntahan ay hindi literal na lugar. Kundi, mga kapatid, you see, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang.
Amen. I remember, nung ang mga anak ni Israel ay naghahanda sila palabas doon sa Egypt, mga kapatid, naandun sila sa ligtas na dako. Maalala nyo? Di ba? Merong 7 salot na ipinadalang Diyos sa kanila doon sa Egypt. Yung 7 salot na ito, mga kapatid, buong Egypt sila ang naghihirap, silang nagsasuffer. Ano yun? Kahatulan ng Diyos. Amen. Kaya nangasawan di panangukom ni Apo Diyos, you see, enteramente nga lubong. Gusto ka di, kakamsat, da kayo pa eh. Iti panangukom ni Apo Diyos, hala nga may sanga diso, entero nga lubong. And then, yung huling salot na yon, sabi ng Panginoon kay Moises, sabi niya, maghanda kayo ng kordero at ito'y patayin ninyo, korderong 3 taon, at yung kanyang dugo ay pahid nyo sa inyong mga jump door o sa mga hamba ng inyong mga bahay. Doon nasa loob sila ng Goshen Place. Yung Goshen Place na ito, mga kapatid, ito ang tinirahan ng mga anak ni Israel nung sila ay nasa Egypt. Hindi insidente o hindi aksidente na doon sila patirahin. Mayroong purpose ang Diyos. Amen. At nung sila nandun, mga kapatid, yung Goshen Place na yon, yung proteksyon ng Diyos nasa sa kanila. At sabi ng ating Panginoon, maglagay kayo ng tinatawag na dugo doon sa inyong mga hamba. Ibig sabihin, even this Goshen Place will be affected of the 7th plague. Though it is provided place, amen, to the people, to the sons and daughters of Israel, this is a provided place for you. But when the 7 plagues will come, yung 7 salot na darating, mga kapatid, pati yung Goshen Place maapektuhan na nangyari. Parang doon sa nangyari kay Elijah. Yung God's provided way, a safe place for Elijah, naapektuhan din. Dahil, mga kapatid, sa paghatol ng Diyos. Okay. And then, sabi ng ating Panginoon, pag nalagay nyo yung tinatawag na dugo doon sa hamba na yon, okay, when I see the blood, I will pass over you. Okay? Kaya diba kinakanta natin, when I see the blood, amen? At nung araw na yon, mga kapatid, dahil sa sinabi ng Diyos, ginawa ng mga Israelita, do sila ay nandun sa safe place, mga kapatid. Alam nila na nandun sila sa ligtas na dako. Pero dahil sa sinabi ng Diyos, kailangan maglagay ng dugo doon sa doorpost. Masapol nga mangikabil iti daray dayan ti hamba. Tapno no umay daytoy nga ti Lucano ti salot kakabsat. Ha? Umay daytoy nga banag. Amen. May salakan kayo. When I see the blood, I will pass over you. Even in your house. Yung house na yon, nakatayo yon doon sa Goshen Place. So, ibig sabihin, hindi lang pala dapat, mga kapatid, makilala mo si Kristo. Hindi lang pala dapat na sumama ka sa kapulungan ito para maligtas ka. Hindi. Amen. Dahil provided way ng Diyos ng kaligtasan, mga kapatid, na marinig ang salita ng Diyos, may pamuhay ang salita ng Diyos, pero hindi lang dapat doon. Kailangan mayroon tayong tinatawag na relasyon sa Kanya. Amen. Masapol nga makirelasyon tayo kinkwana. Amen. Hallelujah. Kasi kung hindi susunod ang mga ang mga anak ni Israel doon, mamamatay sila. Mamamatay yung mga panganay. Amen.
At ang prophet noon, sabi niya, nung ipinapangaral niya yun, you see, that time, amen, sakbay nga agsipngat, bago magdilim, you see, napakatahimik ng paligid. Ang bawat tao, nandun sila, naka-quarantine sila, mga kapatid. Lahat. Amen. Naka-quarantine sila dahil alam nila na mayroong salot na darating. At akala nila, ang people, alam nila, they are inside of their house, they are in a safe place. Kahit pa magkulong tayo, mga kapatid, hindi natin may tuturing ng ating bahay ay safe place. Right? Iba nga mga iba natutulog lang. Iba hindi na nagising. Yung iba natutulog lang, tinamaan ng ligaw na bala. Yung iba naman natutulog lang. You see, sinagasaan ng truck yung bahay nila. So walang safe place. Amen. Kahit saan ka pumunta, walang safe place para sa iyo. Lalo ngayon sa huling panahon, napaka mapanganib ng ating, tingnan nyo mga kapatid, mapanganib na nga ang ating panahon, mayroon pang mas mapanganib na ibinigay. Kaya ngayon, mga tao, natatakot sila, they are looking for a safe place. Amen. Naalala ko yung testimony nung kapatid na taga-Ringay. Sabi niya, during 1990s, yung earthquake killer na yon ng 90s, sabi niya, ang tao napakababait na nila. E di may di nga ginggilid, talaga nga napuno, iti kapilya. Kararag amin nga soli. Ang kapatid, saka lang maalala ng tao na kailangan niya ang Diyos kapag dumating ang mga bagay na ito. You see? They are looking for a safe place. But anyway, tignan niyo mabuti. Bago mangyari ang ikapitong salot, mga kapatid, ipinaalam na ng Diyos sa mga Israelita kung ano ang gagawin. Ulitin ko. Bago dumating yung ikapitong salot, which is yung kamatayan, mga kapatid, sinabi na ng Diyos sa kanyang propeta na ganito ang inyong gagawin. Amen! Hallelujah! So, ibig sabihin, yung kahabagan ng Diyos, mga kapatid, ay in-extend niya sa kanyang, o sa mga Israelito sa kanyang lingkod. Amen. Sakbay nga, bago natuyo yung brook of Cherith, mga kapatid, yung God's instruction kay Elijah, sabi niya, pag natuyo yung brook of Cherith, umalis ka dyan, pumunta ka sa Sarepta. Sabi natin nung nakaraan, amen, si Elijah ay isang righteous person. Amen. At si Elijah ay isang masunuring lingkod. Amen. At mga kapatid, ang mga Israelita, ang nakaligtas lang doon, yung mga sumunod. Yung mga nakinig. Yung mga ipinamuhay kung ano yung mensahe ng propeta sa kanila. Amen. Sabi ng prophet you can hear the pressure. You can see people. You see, fear is working in every people. And that time, you see, when the clock strikes 7, people are starting to shout and weep. Pagpatak ng alas 7, ang mga tao ay nag-uumpisa ng naghihiyawan. Ang mga tao ay nag-uumpisa ng nag-iiyakan. Bakit? Dahil nandyan na yung ikapitong salot.
Amen. Imagine, firstborn at kahit hayop, mga kapatid, hindi nakaligtas. Amen. Kaya, mga kapatid, sa panahon na yon, talagang sabi nga ng ating ng mensahe yung karne na yon na nung patay na yung carcass ng lamb na yon, kainin nyo ito na inihaw sa apoy. Ito yung instruction. Kainin nyo ito ng inihaw sa apoy at kasama nito na mayroong mga bitter herbs, mga mapapait na gulay. At kainin ninyo itong madali. Amen. You must eat it hastily. Kainin na madali. Ibig sabihin, kailangan i-ingest nila ng mabuti at ng madali, mga kapatid, yung kanilang pagkain. Dahil kinabukasan ng araw na yon, mga kapatid, lalabas sila ng Egypt. Hallelujah. Tingnan niyo mabuti yung seventh flank. Sabi ng prophet, we are in the last days. Yung seventh flank is death. Amen. You can read the message, seals. Amen. The revelation of the seven seals. Yung fourth seal, mga kapatid, ay kamatayan. Hindi lang sa literal na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan. Hallelujah. At sabi doon, mga kapatid, you must eat it in haste. Kainin yung madali. Ibig sabihin, yung mensahe sa panahon, kainin yung madali, mga kapatid, dahil, hallelujah, lalabas na kayo sa lugar na yan. Oh, I can imagine, mga kapatid, that they are very excited to come out of that place. The place of slavery. Amen. Diyan lugar nga di jay kakapsat, talagang pinapahirapan ka doon, hinahagupit ka doon. You see, pinapagawa sa iyo yung bagay na ayaw mong gawin. Bukas, araw ng bukas, makakalabas kayo sa pagkaalipin na yan. Spiritually speaking, mga kapatid, pag kinain ninyo, mga kapatid, hallelujah, ang mensahe sa huling panahon na ito, amen, at na-ingest nyo ito, na-ipamuhay ninyo, kapatid, darating na ang pagsundo sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. See? A safe place. Si Noah, nung kanyang panahon, dahil sinabi ng ating Panginoon, just like in the days of Noah, so shall it be the coming of the Son of Man. Ano bang meron sa panahon ni Noah? Mga kapatid, ang mga tao ron, sila ay mga habala. Social works, talagang, busy sila sa kanilang mga araw-araw na pamumuhay. Amen. And then, ang Diyos nagpadala ng mensahe at ipinakita yung pangitain kay Noah. Na sa araw na ito, magkakaroon ng extinction. Extinct, ibig sabihin, pagkaubos ng mga kung halaman man yan o nung mga hayop man yan at even mga tao. At sa palagay ko, mga kapatid, ito ay kung updated kayo sa gadget, mga kapatid, hindi lang projector, hindi lang projection na ipinakita ng Diyos sa kanya ito, kundi ipinakita niya ito in three-dimensional way. Amen. Nakikita niya na dandyan yung ulan at talagang bumaha ng mataas at talagang, ipinakita ng Diyos sa kanya, sa kanyang pangitain. Amen. Na parang totoong nangyari. Kaya itong si Noah talagang na-convince na totoo itong mangyayari na ito. Kailangan gumawa ka ng isang safe place para sa pamilya mo at para sa mga maniniwala sa iyo.
Gumawa ka ng taong sa lugar na ito. Amen. In that time, the safest place Noah ever know is inside of that ark. Hallelujah. Noah preached for 120 years. Agbabawi kayo, magsisi kayo. Amen. Dahil andyan na ang paghatol ng Diyos. Pero ang ginawa ng tao, pinagtatawanan. Anong ginawa ng tao? Ginawang, katatawanan. Okay. Kung loobin ninyo, okay. Gusto ko lang basa ng quote. Hallelujah. Okay. Sa Seal of God, 1954, March 14, May 14, sa paragraph 279. And the rapture will come, the Gentile age will cease, the atomic bomb will explode and take the world, and the Gentile church will be raptured up to stand there in the presence of God. Who are these that came up out of the great tribulation? Was their robes in the blood of the Lamb? They are before God without spot. Amen. The mark of the beast, sa paragraph 280, Confederation, churches, Catholicism, all about together, go into chaos. The remnant, the Holy Ghost bride, and the people today that are laughing and speaking in tongues. Tingnan nyo, mga kapatid, yung mga gift, pinagtatawanan. And the people today that are laughing at speaking in tongues, they are laughing at divine healing, they are laughing at prophecy, they are laughing at the manifestation of the Spirit, and the same Spirit that dominated those Jews back here, that blasphemed the Holy Spirit or the Holy Ghost back there, and died under divine judgment. This United States is bound for divine judgment under the power of the Holy Ghost, and they condemned and made fun and turned out and call us holy rulers and everything else. But the hour is here when God will pour out His divine judgment. Amen. Get ready. The only safe place there is today is in Christ Jesus. Amen. God bless you. If you're not in, praise. Sabi niya, praise till you get in. Pag sumikapan mo hanggang makapasok ka. Amen. Those that are in Christ Jesus will bring with Him in the second coming. Without the seal of God, paragraph 283, which is the baptism of the Holy Ghost, confederation of apostasy is the mark of the beast. That's the said the Lord. See what I mean? But these religious teachers are trying to put it on communism, and when they won't realize it's working right in their own midst. He said, we'll be blind. Leaders of the blind said, we'll have eyes but can't see.
said, "You and in your traditions speak the doctrine of men, make commandments of men, making the commandments of God no effect or non-effect." You see? So natural, talagang nature ng tao ang magtatawa pag Diyos ang pinag-uusapan. Andyan, di ngay iinsultuhin ka na para bang, you see, katawa-tawa ang yung ginagawa. Amen? Andyan ba yung bang tipo na pag ipinapangaral mo yung salita ng Diyos ay parang, you see, boring sa kanila? Ganon si Noah kapag sabi niya, siya pupunta doon sa bundok para magputol ng kahoy. You see, every person na madadaanan niya, sabi niya, magsisi kayo, dandyan na ang paghatol ng Diyos. Kunada. Datuyon dilakay, nga nadadaal ti ulo na. Nandito na yung baliw na matanda. Amen? Natural lang yan. Insultuhin ka, pahiyain ka, pagtawanan ka, natural lang yan. Sabi nga ng Panginoon, mapalad ka kung ikaw ay pinag-uusig dahil sa pangalan ko. Ibig sabihin, ipinaglalaban mo. Ibig sabihin, ipinaglalaban mo ang pananampalatayang ito. At ganun ang nangyari kay Noah, pinaglaban niya, mga kapatid. Amen. At si Noah, nung dumating yung araw, sabi ng Panginoon, isara mo na ang pinto, Noah. See? Nung sinara niya yung pinto, mga kapatid, hindi pa doon dumating ang ulan. Niwala kayo doon? Hindi pa dumating ang ulan doon. Bakit? Mga kapatid, they still wait for another 7 days. Okay? Imagine, kasama mo doon sa loob ng arko, mga kapatid, ang mga iba't ibang klase ng hayop. Manok lang, kapag kasama mo sa bahay mo, talagang mamamaho ka. Di ba? Kung iba't ibang klase ng hayop, mga kapatid, you see? So, ark is God's provided way, a safe place for them. Amen. Pero, mga kapatid, inside of that ark, sabi ng prophet, there is 3 kinds of believers. Alala nyo? Amen? Okay, yung 3 anak ni Noah. Amen. Itinaybihan ng prophet dun sa 3 kinds of believers. Sabi niya dun sa message na 3 kinds of believers. Yung make believer, yung unbeliever, at yung true believer. Okay. So, ibig sabihin, kahit nasa safe place ka na i-provide ng Diyos, mga kapatid, hahayaan ng Diyos na makamingle mo o makapellowship mo yung mga unbeliever. Yung make-believer, mga kapatid. Kaya sa kapulungan, mga kapatid, mayroong purpose ang Diyos kung bakit. Bakit? Para una, subukin kung gaano ka katapat sa Diyos. Yung 7 virtues na ito, yung faith, virtue, knowledge, temperance, patience, susubukin ng Diyos yan. Amen. Di ba? Okay, nagkaroon sila ng pananampalataya kay Noah, pumasok sila sa daong. And then, yung pananampalataya, ito yung encouragement sila, yung kalakasan nila, nag-stay sila doon. And then, nagkaroon sila ng knowledge. Amen. Then, start na ng temperance. Bakit? Apay ko nayo. Agrugi nga mangrengrengen kini Noah dagiti kabalay na. Noah, tatang! Nang angot pa yun. Apay gusto nga ako na niya po nga umay sunan, umay ditudon. Amen? Tatang!
At kakatawad lagi taon. Apay nagbayad tayo mga mapanan. Diba? But Noah failed not to obey the promise of God. Noah, amen, hallelujah, nagkaroon siya ng pananampalataya. Yung pananampalatayang yan, mga kapatid, ang siyang nagligtas kay Noah at sa kanyang sambahayan. Amen. Nabanggit ko dito one time, sabi, si Noah ay mayroon siyang burden. Sabi niya na iligtas yung kanyang pamilya. Actually, sa question and answer, mayroon yan eh. Sabi ng prophet si Noah, hindi siya yung nagligtas sa pamilya niya. Nagkaroon lang siya ng burden para iligtas sila. Kasi, kahit sabihin ni Noah, kung hindi siya sampalatayanan, mapapahamak yung mga pamilya niya. Amen. Ganon din sa atin, sa ating pamilya, di ba, nabanggit nung Thursday, tayong mga magulang, magkaroon, it is natural sa atin na isipin na gusto rin nating maligtas ang mga kapamilya natin. Amen. Sa kadahilanan yan, dapat sa atin, mga tayo bilang padre di pamilya, tayo yung nag-i-encourage sa kanila na agserbi kini Apo Diyos. Si tayo iti mga alukoy kankwada nga umay makigimong. Si tayo iti mangbagbaga kandakwada. Burden yun. Natural lang yun sa pamilya. Sabi ko nga ang end time evangelism, it starts inside of the family. Amen? So, they are in the safest place anyway, mga kapatid, in a safe place. At mga kapatid, tingnan nyo, yung mensahe na ipinangaral ni Noah, nagbigay ng kaligtasan sa kanila. At yung mensahe na ipinangaral ni Noah, ay siya ring mensaheng humatol sa mga tao. Ano bang mensahe ni Noah? Yung baha. Tama? Amen? Yung baha, siyang nagligtas at nagpalutang sa kanila. Yung salita, yung tubig. Amen? At yung baha na yon, na siyang ipinangaral ni Noah, ang siyang pumatay sa lahat ng mga tao. Dahil sa kanilang hindi pagsampalataya. Ganyan din ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Pinapangaral mong salita ng Diyos, pinagtatawanan ka. Pinapangaral mo ang salita ng Diyos, iniinsulto ka. Tama ba yon? Yes. At darating ang araw, sabi ng ating kapatid na si Pablo, sabi niya, okay, tingnan natin, ito sa Book of Romans. Romans chapter 2 yata yon. Hindi ako nagkakamali. Sa aklat ng Roma, ang mundo ay hahatulan sa pamamagitan ng sino? Okay. Sa Romans chapter 2, umpisahan natin sa verse 15. Which show the work of the law written in their hearts. Chapter 2, verse 15 ng Book of Romans. Their conscience also bearing witness, and their thoughts, the mean while accusing or else accusing one another, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. Na nangatatanyag ang gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga isip ay nangagsusumbungan at nangagdadahilanan sa isa't isa. Di ba ganyan naman ang tao? Maraming dahilan. Tama? Sabi niya, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Now, the message of these last days is Jesus Christ Himself. Tama?
Amen? Yung ipinangaral ni Noah doon sa kanyang panahon, yung daong, yung baha, ang siyang nagligtas kay Noah at ang humatol sa mga tao, yung ipinangaral ni Noah. Ngayon sa ating panahon, ang siyang magliligtas sa mga sasampalataya sa ating Panginoon, ang mensaheng pinapangaral, walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Iso na iti mangisanakan kada tayo. Ngam, kakabsat, iti mangukom lang kadakwada, ang ahatol din sa kanila pagdating ng araw ay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ginawa ng Diyos yan. Nagwala kayo? Amen. Ginawa ng Diyos yan na ipinangaral. Maalala nyo yung nung namatay ang ating Panginoon? You see? At sa panahon na yon ay within, sabi niya, 3 days ay magre-resurrect ako. Sa panahon na yon, mga kapatid, pumunta ang ating Panginoon doon sa impyerno, doon sa tinatawag na fifth dimension. Okay? Ipinangaralan niya yung mga namatay sa panahon ni Noah. Amen. So, walang makakaligtas, mga kapatid. Kung ang mensaheng ito ang safe place sa atin sa huling panahon, ang mensahe ding ito ang siyang hahatol sa mga taong hindi sumampalataya sa Diyos. Actually, nag-uumpisa na ang paghatol ng Diyos. Amen. But, mga kapatid, this thing, ang mga nangyayaring ito, sabi ko nga, ito ay patikim pa lang ito. Right? Dahil ipinakita lang ng Panginoon sa mga tao na ang Diyos pa rin ang siyang makapangsabi nga nung ito nangarod ni Marlon nga, bakit intiro nga lubong ti buong mundo ang talagang natatakot dahil sa virus na yan. Wala pang gamot dyan. Sabi niya, mayroon. Ano? Ang Panginoon, wunmert, kunana, paiso. Ang tao, nakalimutan nila na ang safe place ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi sila magkanda o gaga. Talagang, yung iba nagsisisihan, yung iba nag-aaway na lang, yung iba naaburido, yung iba nagpapanik. You see, wala sila sa safe place eh. Wala sila sa Panginoon eh. Diba, mga kapatid, nangagtayo matan, Matthew 24, diba? Magkakaroon ng kahirapan, diba? Magkakaroon ng kagutom, magkakaroon ng diverse places at mga tinatawag na nagiti panaggingginad kada sinabi ng Diyos yan eh. Ngayon sa atin, sabi nga nung kapatid natin Pastor, kamusta tayo ta? Kunak, Brad, kasaladya aginaldaw nga panagbiag. Tinagduman na lang, hindi ka makapanjiili, lockdown nga ron. Pero kunak, tayo ay nasa safe place sa Panginoon. Amen. All is well sa ating Panginoon. God is providing us. God is giving us according to our need. All is well. Amen. Hallelujah. Ganun ang mga kapatid. Pag may nagkamusta, ganun yung isungbat tayo. Hindi yung ginagatungan pa natin hindi mo rin masisi yung tao kaya sila sometimes they are panicking, they are na aaburido sila, natatakot sila dahil yung mga pinopost natin sa Facebook, imbes na i-encourage sila, mga kapatid, nagbibigay pa tayo lalo ng takot sa puso nila. Amen. That's coronavirus is so and so and so and so. At libo-libo nang namatay sa ganito. Alam na nga natin yan eh. Pero iba, mga kapatid, nag-iisip na sila nasa safe place pero naaaburido pa. Di ba? It is not just the literal place, but inside, mga kapatid, of the body
of our Lord Jesus Christ. It is the only safest place I ever know. Amen. Hallelujah. May peril, may trials, may sickness, may everything will strike. I am safe with the Lord Jesus. Hallelujah. Sabi ni Pablo yan, mga kapatid. You see? So, karamihan sa atin minsan naibabawing tayo pa, di panunot tayo na nadadivert pa yung isip natin. Alam natin mangyayari yan. Alam natin marami mamamatay, marami pang mamamatay, mga kapatid. Ang asikasuhin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil sinabi ng Diyos, okay, sa John chapter, okay, hallelujah, John 15, kung hindi ako nagkakamali. Okay. John 15. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay aalisin niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Okay. Kayo'y manatili sa akin. Ang Panginoon ang nangungusap dito, mga kapatid. Sa verse 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di nagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him. Tingnan niyo mabuti, hindi lang tayo sa Kanya. Tama? Hindi lang tayo sa Kanya, kundi siya rin naman sa atin. Tama ba yun? Sabi niya, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Narinig natin kanina, mga kapatid, na ang selyo ng Diyos ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kung ang Diyos wala sa atin, wala tayong magagawa talaga. Amen? So, bakit tayo maaaborido kung alam natin na ang Diyos ang nasa sa atin? Mga kapatid, the safest place is Jesus Christ Himself. Kailangan mong makapasok doon sa katawan, mga kapatid. At hindi lang basta makapasok, kailangan mo rin ng bautismo ng Espiritu Santo ng Diyos. Okay, basa pa tayo ng quotes. Okay. Dito sa darkest hour. Okay, sa sa message ng prophet na And Then Jesus Came, 1957, December 13. If we had a president like when we got now, Dwight Eisenhower, the president of the United States, a wonderful man. Oh, if we had one in every country, we could not be secured. If we had bomb shelters all under these places and everything were still not secured, there's only one safe place. That's in Christ, the Son of the living God. He is the bomb shelter. Amen. Under His wings, we will abide, we will rest safely.
Maybe some of you here has met your darkest hour. Sabi ng prophet. Maybe today the doctors told you that there was no hope. But there is no hope. Jesus is coming, or Jesus is coming His dark hour. His hour to His church. He's revealing Himself and doing things just like He done on earth when He was here before His crucifixion to fulfill His word. When He was here on earth, He didn't claim to be a healer. Is that right? Yes. He said, "It's not me that doeth the works. It's my Father dwelleth in me." The same Father that was in Him is in you. Amen. I will give unto them eternal life, and everyone knows that the word eternal comes from the Greek word zoe. And zoe is part of God's own life. That's in you. Meaning, mga kapatid, kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. So kung ang Diyos, mga kapatid, kailangan natin sa ating panahon, anong gagawin natin? Ha? Kasi, mga kapatid, dagiti maraming mga Kristiyano ngayon, even in the inside of this message, sinasabi nila na sila daw ay Kristiyano, pero pagdating sa mga gawang espiritual, talagang, mga kapatid, hindi mo maasahan. Di ba? Dagiti agkon-kunang Kristiyano daw sila. Pagdating sa oras ng gawain, wala naman sila. Masasabi mo bang Kristiyano? Masasabi mo bang, mga kapatid, masasabi mo ba na ang Diyos ay nasa sa kanila? Hindi, mga kapatid. So, anong dapat natin gawin? Kung ang Diyos, mga kapatid, kailangan mag-operate sa atin, anong kailangan natin gawin? Kailangan nating magpasakop sa ating Panginoon. That is, I think, the only way para makapasok tayo doon sa tinatawag na safest place na sinasabi ng ating mensahe. Amen? Kaya, mga kapatid, dito sa huling panahon, kakabsat, marami pa. Sabi nga ni Sister Wife ko kanina, i-extend pa itong lockdown na ito. Kasi lockdown na nga, imbis na bumaba yung bilang, lalong dumadami. Isipin nyo na lang kung gaano katigas ang ulo ng tao. Di ba? Hindi lang siguro sa ibang lugar, kundi even dito mismo sa Luna, marami akong nakikita na nagrereklamo. Dahil sabing lockdown, nandyan naman sila, walang-walang damot dito. You see? Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, yan din ang ikapapahamak nila. Amen? Kaya mga kapatid, magpa-under subject tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magpasakop tayo. Amen. Marami pang gagawin ng gobyerno, mga kapatid. Sample lang ito. Pero kung ikaw mismo alam mo kung nasaan ka at kung ano ang kalalagayan mo sa Panginoon, hindi ka kailanman maaaburido. Hindi ka kailanman matatakot. Bakit? Kasi alam mo na nasa panig ka ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. Amen. Hallelujah. And then sabi ng ating Panginoon, sabi din sa
Sa Hebrews 13:8 sabi niya, "For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." Kung paanong iniligtas ng Diyos ang mga anak niya doon sa old times, mga kapatid. You see, kung paano iniligtas ng Panginoon yung 3 Hebrew children doon sa 7 furnace na yon. Yung 7 na ikapitong horno ang apoy na pinainit, mga kapatid, iniligtas ng Diyos sila. Paano pa kaya tayo ngayon? Amen. Napakabuti ng Diyos. Kaya sa atin, huwag tayong maaburido. Bakit? Dahil alam natin na ang Diyos nandyan na nakaantabay sa atin. Amen. Hallelujah. So, yun lang mga kapatid ng ating ang siyang idinaan ng ating Panginoon sa atin. Nawa ay napalakas tayo at napalakas ang ating pananampalataya, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon. God bless you.